Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Kami naman po ay we stand by our position that the 2025 GAA is lawful, valid, and fully enforceable. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo. Oh my gosh! Hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo ang mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap ko hong pasimplihin yung mga usapin. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo Oh my gosh! si Martin Romualdez. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Yung BICAM report ay ratified by the members. So ibig sabihin ay recognize ng members na may posibilidad na magkaroon ng corrections. Pero ang first omnibus provision has to do with the nature of the corrections. Ang sabi dun sa first omnibus provision, typographical errors as well as adjustments as a consequence of the amendments. Nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Ang totoo po kasi ay hindi kasi siya zero. Hindi lang po siya na-report. Oh, yeah. Kaya ang kinailangan pong gawin ng technical secretariat is to report the correct number as they had done. And ayon sa dalawang omnibus provisions ay authorized naman po ang ating technical secretariat. Well, I stand by our position that there is nothing illegal, irregular doon po sa naganap po sa 2025 GAA. Na kami nga ho ay nakapag-file na the following day, which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming final nung Monday na petisyon sa Korte Suprema. Ang pagsisinungaling nung mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget. Sino yung may makating kamay na nagpuno nung mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi niyo pa ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya ako minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority,
Wala kayong personality at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong galalain, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senadong gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas eh. Wala naman sa saligang batas na pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. Yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako doon sa mga barangay captain at barangay council. Yung konseho po ng barangay ng Marikina, nagse-seminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod, tanong ninyo sa inyong kapitan, tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay secretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Imaginin po ninyo, linuloko tayong tahasan. Harap-harapan po yung pambubudol. Huwag po tayong pumayag. Pushback po tayo mga kababayan. Hindi katanggap-tanggap yung palusot ni Congresswoman Stella Kimbo. Hindi katanggap-tanggap yung pambubudol, harapan, tahasan. Hindi po totoo na ganito yung normal na proseso ng budget. Agad-agad kasi, sumagot ang Malacanang. Tinawag na sinungaling si Pangulong Duterte. But after that, wala na ho tayong narinig sa kanila. Siguro na himasmasan at sinabing, hindi naman sinabing blanco yung GAA. Ang sinabing blanco, ito nga pong Bicameral Conference Committee report. Ito po yun. Ito po yung blanco. At nung simula, yung mga senador, sinasabi, wala raw blanco. Anong tawag nyo rito? 13 pages po lahat ito. Nakatiklo po lahat. 13 pages po ito. Pirmado, ratipikado, aprobado. At inihain sa House of Representatives Bills and Index Service. Malinaw po yan eh. Hindi nila pwedeng sabihin, grabe ho ang pangbubudol sa atin. Mga senador na ito mga senador na ho ito. At yung mga kongresista, wala raw hong blanco. Nung unang araw na sumabog itong napakalaking anomalya, bandang uli, gina-justify na po nila. Bali, wala raw po yung blanco dahil hindi naman po final. Bubudulin na naman ho tayo. Kaya ako merong ganitong diretsong pakikipag-ugnayan sa inyo. Ginagabayan ko ho kayo. This document is not an innocent piece of paper. Meron pong evidentiary value ito. Kaya sinama po natin ito sa ating petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat malinaw po sa ating saligang batas na dito ang basihan ng ating GAB. Ito po ang ebidensya, slam dunk evidence. Ito po, nagsusumigaw, napakaraming blanco, 13 pages, 28 line items amounting to 200 plus billion pesos ang iniwan ninyong blanco.